Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. At samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Isang magandang gabi sa inyong lahat. At yung ding mga sumusubaybay sa atin sa social media, isang magandang gabi sa inyong lahat. Nasa ikatlong gabi na tayo. Sino yung nandito noong 15 at 16? Taas ang kamay. Ayan. Very good. Thank you. Yung ngayon lang dumating, taas ang kamay. Kayo mahiya? Yeah. Yung darating bukas, taas ang kamay. Ayan. Very good. Kasi minsan, paligsahan. Hindi po ito paligsahan. I'm not checking attendance. Ang akin lamang ay paalaala na itong simbang gabi, mga kapatid, ay regalo natin sa UAE. Bukod sa inyong profesyon para magtrabaho dito sa UAE, bukod sa inyong mga katangian bilang manggagawang Pilipino dito sa UAE, na inyong handog din dito sa gobyerno dito sa bansang ito, kasama doon yung ating pananampalataya. At kalakip ng ating pananampalatayang Katoliko ay ang ating tradisyon bilang mga Katoliko. Yung regalo natin sa kanila pagdating ng Pasko, ang simbang gabi. Huwag niyong malaliitin yan.
Bukod tangi po tayo sa buong mundo na binigyan ng ganyang pribilehyo. Sapagkat ang pangunahing misyon ng Simbang Gabi noong kapanahunan ng mga ninuno natin ay upang palakasin ang pananampalataya ng mga Pilipinong Katoliko. At upang ding mahikayat din yung mga katutubo na sumama sa relihiyong ito. So, bagamat hindi ninyo alam, bagamat hindi obvious na ang ginagawa ninyong nag-e-evangelize at nagpo-propagate ang ating pananampalataya, ang inyong presensya gabi-gabi dito sa Abu Dhabi, sa Simbang Gabi ay nagbibigay kayo ng mabuting balita. Na sa kabila ng ating pinagdaraanan, ang Simbang Gabi ay simbolo ng pag-asa. Na sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, hindi tayo bumibigay, hindi tayo nawawala ng pag-asa, hindi tayo pinanghihinaan ng loob. At ito po yung dapat nating ilagay sa ating mga puso't isipan. Ngayong gabi, ibinigay sa atin ng simbahan ang katauhan ni Jose. Kagabi, ang ibinigay sa atin ay si Juan Bautista. Minsan may isang teenager na pinagmamalaki yung kanyang t-shirt na napakalaki yung letra dito. Letter K o K. Niloko siya ng mga kaibigan niya, meron ka bang identity crisis? Ikaw ba si Kiko? Kay eh. Sabi hindi. Anong ibig sabihin ng kay na yan? Ang sabi nung merong t-shirt, sabi niya, confused. Confused daw. Sabi nung kaibigan, friend naman, ang confused ay nagsisimula sa letter, hindi letter. Ang sagot ng teenager, friend naman. Ang hina mo naman, hindi mo ba gets? Confused nga ako eh. Confused. Ito yung pinagdaanan ni Jose sa Ebanghelyong ating napakinggan. Sino ba man ang hindi makukonfuse sa sitwasyong pinagdaraanan ni Jose? Ikakasal, nakatakdang ikasal, engaged na. Abay, matagpuan ang kanyang si Maria, si Sweet Maria, ay dumuduwal. At iba ang size. Yung sasang-ayon sa sasabihin ko, pumalakpak ka. Masarap bang ma-in love? Iba, hindi pumapalakpak eh. Masarap bang ma-in love? Kaya lang, hindi ka love ng love mo. Masarap ma-in love, mga kapatid. Isa yung karanasan nating lahat. Maging ako nung ako'y naging teenager. Kala nyo ba pinanganak akong pare? Wala namang ganon, ano? Walang ganon. Lahat dumadaan tayo sa development bilang tao. Siguro, mas lalong masarap yung pagmalapit ka ng ikasal. At ito'y nakikita ko doon sa mga nobyo at nobyang kinakasal dito sa Abu Dhabi. Yung kanilang isipan ay wala doon sa rito ng kasal. Ang kanilang isipan at buong katawan ay nasa isa't isa. Wala silang pakialam doon sa kanilang paligiran. Tinatanong na nga sila ng pare, naparito ka ba ng kusang loob? Hoy, naparito ka ba ng kusang loob? Opo, opo, opo. Out of the world sila eh. Kasi in love eh. Dito si Sang Jose
ay pumasok sa isang napakagulong sitwasyon. Sa kultura ng mga Hudyo, merong engagement period. Na ngayon, sa kultura ng mga Pinoy, wala na yung engagement yata eh. Narinig ko nung araw sa aking mga ninuno, sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan, itinatanong nila doon sa mga binata o kadalagahan, meron ka na bang katipan? Alam niyo ba ibig sabihin ng katipan? Ano? May pan. Merong? Ano? Ano yung katipan? Nobyo? Hindi Siyota, hindi rin. Ang katipan, yung taong handa mo ng pakasalan. Tipan, covenant. Ipinagkasundo na. Hindi na pwedeng bawiin. Yung ligawan, kasintahan ang tawag nung araw. Ngayon wala na yung mga salitang, meron ka na bang kasintahan? Jowa. Ano yung jowa? Bulgar. Napakaganda nung kasintahan. Pakiulit. Di ba? Yung sinta. Sinisinta. Ang katipan yung malapit na. Ayos na ang lahat. Payag na yung mga magulang ni Maria. Payag na rin yung magulang ni Jose. At nung malapit na silang ikasal, yun nga, sabi dito, ay natagpuan niyang siya ay nagdadalang tao. At ang sabi sa kanya, hindi naman agad hinarap ni Jose si Maria. Hindi niya kinomprontahan yung si Maria. Sabi dito, napag-isipan na niya na hiwalayan na lang ng lihim. Kasi si Jose ay matuwid. Hindi siya bulgar na tao. Na matapos makabuntes, iiwanan. Hindi siya ganon. Matuwid siyang tao, righteous. Kaya sabi niya, iiwanan niya lang ng palihim, ililihim sa madla yung katatayuan ni Maria para hindi mapahiya si Maria. Sapagkat alam ni Jose, alam ni Maria, sa kanilang kultura, na kapag ang isang babae nakatakda ng ikasal, ay nagdadalang tao, isa lang ang parusa doon. Kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. Ganong ka-cruel. Sapagkat ganon kahalaga yung honor, yung karangalan ng isang babae. Ganon nila pinahahalagahan yung papel ng babae sa lipunan. Babae na siya nagbibigay ng buhay. Inisip yun ni Jose, kapag ito'y isinuplong ko sa may kapangyarihan, ang aking katipan na si Maria ay mamamatay, madugo, kahiya-hiya, sa madla, sa public, sa publiko, babatuhin siya. Ang lahat ay nakaturo sa kanya. Buntis, hindi pa'y kinakasal. Kamatayan ang parusa. Bilang matuwid na tao, ang sabi ni Jose, hindi ko kaya, sa laki ng kanyang pagmamahal kay Maria, hindi niya kayang isipin na yung kanyang minamahal ay mamamatay ng ganon. To spare her the embarrassment and the cruel penalty of death. Lihim na lang niyang hihiwalayan. Ganon siya natulog. Confused.
Ewan ko sino nakaka-relate sa inyo dito, hindi ko alam. Bato-bato sa langit. Makaka-relate kayo dito. So, yung kanyang problemang dala-dala, nakatulog na lang siya. Wala siyang solusyon eh. Hindi kayang tanggapin niya na pakasalan si Maria dahil nga sa kanilang kultura. Siguro kung ngayon, magtatana lang yung dalawa, di ba? Pero hindi ganun si Jose. Matuwid siya. Hindi niya tinatalikuran ang kanyang responsibilidad. Kaya marami tayong mga unwed mothers dahil sa mga kalaban kontra kay Jose. Iipot at iiwanan ang kanyang dumi. Sorry for the expression, pero ganun yun. Ang daming unwed mothers, single mothers, buong tiyagang pinaghihirapang palakihin yung iniwan sa kanyang binhi. Nagpapakahirap, kahit anong klaseng trabaho papasukin. Maibili lang ng pagkain o gatas yung kanyang anak na iniwan sa kanya. Si Jose hindi ganon. He was responsible. Matuwid siya. Sa gulo ng kanyang isipan, nakatulog yung pobre. At sa kanyang pagtulog, sa kahimbing ng kanyang pagtulog, ang sabi ni San Mateo, samantalang iniisip ito ni Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel. Paano ka ba panaginip? Hindi naman daydreaming to eh. Pero pag sinabing na naginip ang isang tao, tulog yun. Napakita ang isang anghel ng Panginoon. Sugo. Ang ibig sabihin ng anghel ay sugo. Ang sabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Do not be afraid na tuluyan na pakasalan si Maria. Sapagkat ang kanyang pinaglilihi ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga kalalakihan na naririto, kung sabihin sa inong asawa mo, nasa Pilipinas, darling, naglilihi ako. 3 taon ko nang di umuwi. Espiritu Santo. Hello? Napakasakit. Kuya. Patay na yon. Kaya kuya na lang. Ganito nangyari kay Jose, mga kapatid. Ano ngayon ang mensahe sa atin ngayong gabi, mga kapatid? Karamihan sa inyo ay pamilyadong tao. Karamihan sa inyo naghahanap, nagdarasal, naglagay ng papel doon sa prayer box, itong simbang gabi. Lord, itong Christmas, sana naman may makatabi ako. Tingnan mo yung katabi mo. Pareho kayo babae. Sana naman, Lord, makakita na ako. Ba't ko ba nasabi yun? Paka-refresh nga. Hello? Humingi ako ng tulong eh. Help! Ayon, si Jose. Ibinibigay sa atin ng Diyos ngayong gabi bilang isang salita, isang pangalan
nakapupulutan natin ng aral, pag-asa, pangalang pwede nating panghawakan at gamitin nating angkla ng pag-asa sa Paskong darating. Tiwala. Kapag may kinakasal po ako at kung inyo namang mamarapatin para i-review natin yung mga ikinasal na dyan sa simbahan, ha? Hindi ko alam kasi yung mga kasal sa huwes eh. Hindi ko alam kung ano yung seremonyang ginagawa doon. Hindi pa ako nakaka-attend. Pero yung sakramento, ibig sabihin ng sakramento, yung bagay na iniwan sa atin ni Jesus para kapulutan, maging daan ng grasya, yung sakramento ng matrimonyo. Na kung saan yung mag-asawa sila yung minister ng kasal ng matrimonyo, hindi yung pare. Silang dalawa ang nagpapakasal sa isa't isa. Si Father ay witness lamang ng simbahan. Doon itinatanong, bukod doon sa interview pa sa opisina, sa seremonya mismo ng simbahan, tinatanong doon ng mga paulit-ulit na tanong para malaman ng mga ikakasal na yung kanilang papasuking estado ay napakasagrado at mahalaga. Tinatanong doon, do you take? Tinatanong mo na yung babae. Ano pangalan mo? Bata ka pa, wag na ikaw. Hindi ka pa pwede. Teenager ka pa lang. Tinatanong doon sa babae, do you take Pedro for your lawful husband? Ang sagot ko, yes. Pero yung the word take, tinatanggap. Masarap kasing tumanggap di ba? Lalo ngayon magpapasko, ang sarap tumanggap. Pero sa sakramento ng kasal, ang tanong doon, yung take ay napakabigat. Ang tanong doon, yung bang lalaking you will take, kilala mo? Hello? Opo, taga Nepal. Saan mo nakakilala? Sa mall. Okay lang yun. Hindi naman tayo namamaliit di ba? Ilan taon na kayo magkakilala? 5 months. 5 months? Ibibigay mo na ang sarili mo sa kanya? Do you take him as your husband? Kilala mo ba yung pamilya niyan? Kilala mo ba kung kanyang punot dulo ng kanyang buhay? Hello? Kaya ang sabi, love is, hindi love is blind. Lovers are blind. Hindi pag-ibig. Ang pag-ibig, pag pumasok sa puso natin niya talaga, ang pagmamahal ay tinatanggap lahat Pero konsyon ang binibigay sa atin. Kilala mo ba yan? Take. Ang sunod na tanong ni Father, do you give yourself to Him as His wife? Ano sagot? Yung mga kinasal na din walang umaamin. Lahat kayo dalaga. Sino dito yung may asawa na? Kayo naman, no? Taas ka. Ano sagot? Do you give yourself to Him as His wife? Yes, Yes, I did. Naibigay na po. Last year pa. Mali ang sagot. Ang sagot ng pare, ang tanong ni Father, do you give yourself to Him as His wife?
Ibinibigay mo ba ang iyong sarili sa Kanya bilang may bahay, hindi siyota, hindi jowa? Gets nyo? Oh, linaw. So ang sagot ay present tense. Yes, I do. Opo. Hindi sa nakikialam kaya hindi naman kami pinanganak kahapon. Alam natin naman ang nangyayari sa mundo. Diyos ko, lalo na ngayon, mga batang sakristan, mga dalagita kong sakristan, take note. Napakahalaga ng buhay ng tao. Hindi yan ipinamimigay. Kapag ibibigay mo sa sarili mo, forever. What amazed me, my brothers and sisters, pag ako'y nando sa seremonya ng kasal, na yung simbolo ng kanilang pag-entrega, yung kanilang commitment, lifetime commitment ay symbolize lang ng isang singsing na napakaliit, madaling mawala. Lahat ng meron singsing na wedding ring, taas ang kamay. Ako, hindi. Hindi, kayo, taas ang kamay. Yung mga may asawa na. Yung nawala ang singsing, yung itinatago ang singsing dahil nasa Pilipinas ang asawa. Tabi-tabi po. Paala-ala lang. Kahit tanggalin mo singsing mo, nakabakat. Sa tagal ng inyong pagsasama, yung singsing na yan, nagiging bahagi na ng iyong daliri. Hindi mo na alam na may singsing ka. I'm amazed with the seriousness of a lifetime commitment of marriage is only symbolized by a ring, a small piece of metal. At napakaganda naman ng sinasabi ng bawat isa ng groom at ng bride sa kanilang kasal. Sinasabi ng lalaki, Mary, isuot mo ang singsing na ito. Ito, Joya Lucas. May advertisement pa, no? Siguro, meron regalo sa akin ng Joya Lucas. Bawal yun. Ano ba sinasabi ko? Tanda, simbolo ng aking pag-ibig at katapatan. Love and fidelity. Yun ang simbolo ng singsing. Pag-ibig at, hello? Yun lang ang inyong ipinapangako sa Diyos sa araw ng inyong kasal. Lord, itong babaeng ito ay mamahalin ko hanggang kamatayan at ako'y magiging tapat, faithful sa Kanya hanggang Abu Dhabi. Hanggang kamatayan, kung dito ka namatay. Pag-ibig. Sabi ko nga kanina, di ba? Ang sarap ma-in love. Sa edad nyong yan, na-in love pa ba kayo? Oy, dapat. Sa inyong asawa, patuloy ang inyong love affair. Pag-ibig, love. Ay, Diyos ko, sa English, love. Sa Tagalog? Sa Bisaya? Gugma. Bukod sa pag-ibig, ano pa? Pagmamahal. Di ba? Pero ang pag-ibig,
at pagmamahal, iba ang pinag-uukulan. Hindi pareho. So, sino dito yung mag-asawa yung magkatabi? Oh, tayo. Ayan, tumayo ka. Saan ang asawa mo? Ayan, ayan. Very good. Tayo, tayo. Ano pangalan nung mother-in-law mo? Ano pang babae? Babae. Ano pangalan mo? Raylene. Ano pangalan ng iyong father-in-law? Ruperto. Pagkatapos ng misang ito, tawagan mo kung gising pa. Kung hindi, bukas na lang, sabihin mo, sa langit na, kunyari buhay pa. Kunyari buhay pa, para sa example na aking gagamitin. Kasi maghahanap ako dyan ng buhay pa. Yung father-in-law, marami yan eh. So, Ruperto, buhay pa. Sasabihin niya, you will tell him, Rupert, I love you. Sabihin mo sa Tagalog. Ikaw, sabihin mo sa Tagalog. Huwag ka tumingin sa akin. Tagalog. Mahal kita. Sasabihin mo ba, tay, iniibig kita. Ay sasabihin ni Rupert, anong sabi mo, iha? Ano? Iniibig mo ako? Ay ba? Magagalit yung anak ko, magseselos. Ang pag-ibig ay sa asawa mo lang ibinibigay. Sabi mo sa, ano pangalan mo? Ha? Rafael, sabi mo sa kay Rafael, iniibig kita. Kiss the bride. Kiss the bride, asawa mo yan. Ayan. Ayan, na-publish yan sa buong mundo, ha? Katapatan. Faithful. Ang ugat ng salitang katapatan ay tapat. Katapat ko ang simbahan ng Anglican. Katapat ko ang simbahan ng St. Joseph. Pero katapatan ko ang aking, ang iyong asawa. Tapat. Spell ang tapat. Pag ganito, pareho, di ba? Ibig sabihin noon, saan ka man naroroon? Abu Dhabi, Dubai, Pilipinas, Ajman, Musapa, dapat kang tapat. Ba't yung mga lalaki hindi nagsasabi ng tapat? Mga kapatid, ito'y paalaala. Kung binigay sa inyo ng Diyos ang inyong asawa, yan ay regalo. Sabi nga ng anghel kay Jose, huwag kang matakot na tanggapin si Maria. Pinakasalan mo ang iyong asawa, hindi ka natakot. Sapagkat mahal na mahal mo siya. Kung dumara tayo sa ating buhay na kung saan nagdidilim, para bang lumalabnaw ang inyong pagsasama, notarol yun eh. Sira ulo mo kung iisipin mo na after 20 years, yung init ng iyong pagmamahal nung kayo kasal, ganun pa rin ngayon. Hello? Hello? Sabi ng isang kaibigan ko, yan daw pag-aasawa at yung pagsasama ng mag-asawa, parang Coca-Cola. Regular. Di ba? Regular. Nagsisiping, regular, nag-uulayaw. After some time, light. Light na. Pagkatapos, sino dito yung light? Sino dito yung regular?
Sino dito yung zero? Ano man ang sitwasyon, light, regular o zero, ang mahalaga, kayo pa rin. Kayo mga kalalakihang may asawa, look at Saint Joseph. The message was given to him while he was sleeping. Paalaala sa ating lahat, sa inyo lang, mga kababaihan din. Be faithful to your family. Magpapasko, panahon, family celebration. Ipadama natin sa isa't isa na siya ay mahal mo pa rin. Kung kasama mo yung asawa, sabihin mo sa kanya, I love you. Hindi sa akin. Sa Tagalog, iniibig. Sa Bisaya, sa Ilocano, sa Pangasinan, inaro taka. Anong araro? Inaro. Mga kapatid, si San Jose, tayo mapalad dahil ang ating parokya ay St. Joseph, laging paalaala sa atin. Hindi siya tinawag na Holy Joseph. No. Ang mga santo ay patay na. Kapag buhay ka pa at maganda ang takbo ng buhay, maayos ang buhay mo, you are a righteous man with dignity. Ito yung hamon sa ating lahat. Hamon sa mga pamilyadong lalaki, husbands. Look at Saint Joseph. He is a righteous man.